Okay, eto isa na namang panibagong reaction video. Medyo marami 'tong mga magiging topic ko dito sa aking reaction video, mga kababayan. Pero ako muna ay magpapaalala sa inyo sa mga viewers natin diyan na solid Duterte supporters. Humihingi po ako ng suporta dito sa aking channel, Balita ni Kuya Rans TV. Paki-like and share naman po at, kung hindi pa kayo naka-subscribe, subscribe niyo na rin po ang aking YouTube channel. Pakipindot ng notification bell para lagi kang updated sa mga video na ina-upload ko. Ayun ho, ang aking unang topic dito, mga kababayan. Kung nakikita niyo sa screen ng cellphone niyo, laptop, tablet, telebisyon, at kung ano-ano pang mga gadget na ginagamit. Ayan ho, ay yung tungkol sa letters, ha? Letters, love letters yan. Love letters attention to, to King Lacson, mga kababayan. Ayan o, nakalagay dito February 3, 2026 'no, merong tatlong senador dito na nakapirma at, etong tatlong senador na ito tila ba ay nagwi-withdraw na ng suporta dito kay Ping Lacson. Mukhang mababawasan na ang majority dito 'pag nagkataon, mga kababayan. Bakit? Kasi nga ho, sila siguro na-realize nila na mukhang wala naman talagang patutunguhan itong pagiging committee pro tempore ni ni kuwan, dahil dito sa usapin sa issue ng flood control, mga kababayan, na tila ba ay may pinagtatakpan at tila ba nililihis talaga, 'no, nililihis talaga nila yung totoong mastermind dito sa sa korupsyon, 'no, ng flood control. Etong, na ito, lumabas 'to, 'no, na-i-share ito ng isang page at nakuha ko doon na nakalagay nga ho dito, mga kababayan. Ayan, makikita niyo. February 3, 2026, Senator Pati Lacson, Chairperson, Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, Senate of the Philippines. Dear Senate President Pro Tempore Lacson, we understand that there are still additional or amendments to the draft committee report of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigation on the issue of corruption on the flood control and other infrastructure projects, which was earlier presented to us. In the regards, the other side would like to withdraw our signatures to the earlier draft presented to us until a final committee report has been prepared and to give us more time to study the final committee report. Yan. So, nagwi-withdraw ito, tatlong ito, sa pansamantala muna nilang pag-aaralan yung na yan. Kasi ho, mga kababayan, siguro na-realize itong tatlong ito, wala nang pinapatunguhan ito pagiging Blue Ribbon Committee ni Lacson. Puro na lang ito pantatakip. Imagine niyo, mga kababayan, tinatanong yung dalawang witness laban sa Diskaya, tinatanong ni Senator Marcoleta, doon pala obvious na si Lacson talaga na siya pa yung sumagot, siya yung nagpapaliwanag, mga kababayan, gano'n pa sila ka-close, gano'n pa sila ka-close nung dalawang babae na yon. At siya ang sumasagot doon sa tanong ni Senator Marcoleta. Obvious na obvious talaga ito si Lacson, mga kababayan, na meron siyang pinagtatakpan, meron siyang pinoprotektahan. Ang gusto natin, accountability, malaman, matukoy kung sino talaga ang totoong mastermind at mapanagot. Pero ano ho nangyayari? Wala hong napapanagot hanggang ngayon. Sino nakakulong? Diba si Bong Revilla? Si Bong Revilla lang nakakulong ngayon. Sino pa? Sila Jingo, sila inano nila dyan sa issue ng at may mga makalat pa nga tila ba ang pinapalabas pang mastermind sa nakawan, sa flood control, ang mga Duterte. Duterte lagi ang dinidiin. Sinabing yun ang ni Lacson. Pero sa nakikita natin, mga kababayan, parang gusto nila dalhin talaga lagi sa mga Duterte ang issue. Yung pagiging mastermind, gusto nila ibato sa mga Duterte. Di ba? Hindi ba sila nakukonsensya? Hindi ba sila natatakot na darating ang araw, karmahin sila dahil sa kanilang mga pinagagawang kaululan? Kasinungalingan. Di ba? So, eto ho, yung kumakalat kayo na itong tatlo, na makikita nyo naman dyan, yung mga pangalan ng tatlo yan. Si Juan Miguel Mig Subiri, JB Ejercito, at si Wen Gatchalian, mga kabayan. Sila ho yung
nagpa-ano nitong letter na ito, nagwi-withdraw sila ng suporta, 'no? So, binabaw nila kanilang pinirmahan, pinirmahan diyan sa kung ano man yung pinirmahan nila. Alright, ano, eto next topic natin mga kababayan. Ito, kahapon, tama ba ako kahapon, ay, nag-file na ng impeachment, second time around. No, second time around, nag-file na ng impeachment itong Makabayan Black laban kay VP Sara. 'Di ba, nung nakaraan, in-embark ng Supreme Court ang impeachment complaint ng House of Representative na kung saan sumama din ang loob ni Tuta Soto, na kung saan ay masyado niya pang para bang sinasabi niya, overreach daw ang ano, ang Supreme Court, 'no, at mas para bang mas magaling siya sa Korte Suprema. Ito si Tuta Soto, mga kababayan. Imagine niyo tinawag niyang overreach itong ano, itong, ah, mga nagdesisyon, 'no, mga nagdesisyon na ano, na mga mga judges o justices ng, Korte Suprema. So, mga kababayan, eto ngayon, 'no, meron tayong nakitang post kasi patay sila. Impeach Sara, alisin si Sara, mag-resign si Sara kasi si Sara hindi siya dapat panagutin siya accountability. Anak ng puta kayo, mga hinayupak kayo, puro gano'n. Ang kay Sara, ang issue kay Sara, 125 million na nasagot naman ng COA, mga kababayan, 'di ba? Naglabas naman ng ano, ng certification ang COA na walang naging problema sa paggamit ng 125 million confidential funds. Pero yan po ang inaano talaga nitong mga kupal na ito. Yan ang inaano nila, kasi dapat daw papanagot siya sa taong bayan. Sino bang taong bayan ang tinutukoy nila? Sila lang naman ang may kagustuhan yan, hindi naman natin gustong ma-impeach si Sara, di ba? Ilan ba ang supporters nila? Pinipilit kasi nila na mas marami silang supporters. Dahil kasi ba, sinasabi lang nila marami tayong supporters. Pero totoo, wala talaga silang supporters. Kung hindi pa sila maglulustay ng pera para may sumama sa rally nila, wala naman silang makakasama talaga ng mga ano eh. Gumagastos sila ho, mga kababayan. Diba? Ngayon, ito. Etong post na ito, nakita ko lang. Ayan. Si Mayor Baste. Yan po. Eto ho, dito sa caption ng post na ito, mga kababayan. Kapag na-impeach nyo si Itay, akala nyo, basta kayong mga magnanakaw sa kaban ng bayan, ako ang tatakbo o kaya si Paulo, si Populong, ng pagka-presidente, ayaw ninyong tigilan si VP Sara. Yan ho, ang caption nitong video na ito. Hindi ko lang alam kung totoo nga ba talaga na sinabi ito ni Mayor Baste, pero kahit hindi totoo ito, mga kababayan, kapag siya ang tumakbo, syempre, 101% natin siyang susuportahan. Dahil basta Duterte, alam natin matitino yan. Hindi yan mga magnanakaw. Di ba? So, yung mga Duterte supporters, kung hindi ba tumakbo si VP Sara, kasi sabi nga ni VP Sara, nape-pressure daw si VP Sara. Hindi dahil sa mga pinupukol issue sa kanya, wala siyang pakialam doon. Wala siyang pakialam sa mga issue ano sa kanya, binibintang sa kanya, yung mga korupsyon na binibintang sa kanya. Wala siyang pakialam doon. Nape-pressure lang siya dahil doon sa pagkumbinsi sa kanya na tumakbo siya presidente sa 2028. Ngayon, eto na nga, kung talagang ma-impeach nila si Sara, kung ma-impeach nila si Sara, wala na pang ibang Duterte na pwedeng tumakbo. Meron pa siyempre. At siyempre, ang suporta sa Duterte, tayo mga DDS sa Duterte tayo di ba? Alangan namang iboto natin si Rizal Tobero. Ano bahala doon sa Tobero sa pagpapatakbo ng Pilipinas? Sa Senado nga, walang alam yan di ba? Sino pa tatakbo? Si Soto? Seryoso. Lalo lang magkakawindang-windang ang Pilipinas. Nagkawindang-windang na nga sa panahon to ni BBM, nagkaletse-letse na nga, di ba? Nahirapan na nga tayo, pinapahirapan pa tayo lalo. So ngayon siyempre doon tayo sa matino, magaling, talagang may malasakit sa bayan. No? Kung hindi man tumakbo si VP Sara sa
presidente sa 2020, ayan ang si Mayor Baste. At meron ho ako napanood nung nakaraan na video na short video ano lang 'no, short video link lang na video clips 'no. Short video clips napanood ko na nagsasalita itong si Mayor Baste. Suportahan niyo ako sa 2028. Well, Mayor Baste, kung ano man ang tatakbuhan mong posisyon sa 2028, ang mga Duterte supporters, 101% na susuporta sa'yo at sigurado mananalo ka. Ha? Kaya lamang ho, ganito ho yun. Kapag talaga hindi si VP Sara ang tumakbo, pwede lang madaya itong si Baste eh. Bakit? Kasi yung kay VP Sara madadaya na yan eh. Ngayon, eto kay Baste, pwede nilang ano yan eh, talagang ano talaga nilang pandaraya diyan, mga kababayan. Bakit? Kasi alam nila yung popularidad talaga ni VP Sara. Sobrang popular talaga eh, di ba? Oo, siya talaga yung ano eh, pero alam niyo naman, nahirapan silang dayain si VP Sara eh. Kaya nga, porsigido talaga sila na impeach si Sara para wala silang makalaban sa 2028. Para daw si Risa, ewan ko, si Rapi Tulfo. Mamaya pag-usapan natin po sa Rapi Tulfo, mga kababayan dahil meron din akong ano dito kay Rapi Tulfo eh. Dating himutpit sa mga Duterte, ngayon kung ano-ano mga pinagsasabi. Alam nyo, kapag si VP Sara ho, mga kababayan, ang tumakbo talaga, mananalo talaga yan. Hindi natin alam kayo kung si Mayor Baste, kasi pwede nila talaga na yan. Mananalo si Mayor Baste. Ako, suportado kay si Mayor Baste. Kung siya tatakbong presidente, mananalo talaga yan, 101% yan. Kaya lang kaya nila dayain si Baste. Si VP Sara kasi mahirapan sila dayain. Pero si Mayor Baste, kaya nila dayain. Bakit? Kasi si VP Sara, napaka-popular talaga. Ngayon, dapat ngayon pa lamang, pasikatin na natin din ng pasikatin ito si Mayor Baste. No? Para mahirapan sila lalong dayain. Para kung tumakbo si Risa, etong si Tulfo, si Rapi Tulfo, kasi hindi talaga ito mananalo mga kabayan. Para yan sila ni Risa Ontiveros, yan sila mananalo. Kahit sabihin na siya ay merong ilang milyong subscribers, karamihan naman doon ayaw na sa kanya. Bumaba na rin ang kanyang views sa kanyang programa. Bumaba na ang views sa kanyang programa. May aasahan pa ba siya sa militar? Sa militar, hindi siya sigurado. Kung may susuporta mo sa kanya, siguro ilan lang. Kasi binabakbakan ito ang pulis, militar. Binabakbakan yan kung may kamag-anak na yung militar na yun, sigurado sabihin na, huwag suportahan si Rapi Tulfo. Oo, kasi iba ito himutpet kasi ito ng panahon ng mga Duterte. Ito yan, yung panahon naman talaga ng mga Duterte at mga Tulfo. Etong mga Tulfo pala, etong mga Tulfo, sobrang ano yan. Yan si Rapi Tulfo, naalala ko pa yan noon, galit na galit niya sa kay Nino Barsaga Kasi sabi niya pa, kasi di ba si Nino Barsaga noon, himutpet din niya sa kay Tatay Digong. Himutpet niya sa mga Duterte. Sabi niya pa na kay Nino Barsaga, akala mo kung sino nakapato lang sa kalabaw, akala mo kung sino ng bakaw, lakaw na pumato sa kalabaw. Kung paunahan din na kanya ng pagsuporta kay Mayor Duterte, isa ako dyan sa bilib ako dyan sa mga pinagagawa niya sa Davao. Sinabi ni Tulfo nung hindi pa siya senador. Pero ngayon mga kabayan, nag-iba ang ihip ng hangin. Di ba? Nung nawala na sa power, ito si Tatay Digong, malabas nga sinasabi nila na si Tatay Digong daw ang pasimuno ng kaguluhan sa Pilipinas. Di ba? Meron tayo video dyan, from Boss Dada. Anyway, mga kababayan, ito habang maaga pa lang, paalala ko lang habang maaga pa lang, supportahan na natin ito si Mayor Baste. Paingayin din natin, patunugin din natin pangalan niya, pagsabay natin sila ni VP Sara. Pagsabay natin, para sa ganon, makakantas sila, malito sila. Malito sila, di ba? Kasi sino yung aanin nila. Kasi si Sara talaga, gusto nilang impeach yan gusto nila tatalsik niya pag si Mayor Baste nandyan mangangapa sila sa dilim. Wala silang pwedeng maikaso kay Mayor Baste. Diba? Wala silang may kakaso.
Sabagay puwede naman silang gawing, gumawa ng ng paraan, eh. Sige, panoorin natin 'to mga kababayan, itong video na ito. Tapos ngayon, yung bulok na sistema sa kanya nagmula. Teka, Ulitin ko lang, ha, ulitin ko lang. nuknukan din naman pala talaga ng kapal ng mukha nitong si Raffy Tulfo, no? Duterte daw ang ugat ng bulok na sistema. Hindi ba noon, kayong mga magkakapatid na mga Tulfo, tuwan-tuwa pa kayo sa mga pulisiyang ginagawa ni Duterte? Tapos ngayon, yung bulok na sistema sa kanya nagmula. Teka, hindi ba anak mo yung gumamit ng bus lane? Kaya nga sorry ng sorry, di ba? Ginamit yung kanyang kapangyarihan, kongreso, para makadaan. Samantalang bawal doon. So kasalanan ng mga Duterte yon. O hindi ba, yung anak mo rin, yung sandamuka lang pinagagastang pera dyan sa Amerika para lang mag-celebrate ng kung anumang okasyon ng ulol na yan. Ilang milyon ginastos niya sa loob ng 2 gabi? Duterte rin ba may kasalanan yan? O hindi ba, meron kang asawa, tapos nagpakasal ka pa sa iba, Hoy! balita ring nagbibigay ka pa ng tip sa mga babae na nagbibigay ng serbisyo sa'yo. So, Duterte din ang ugat ng bulok na sistema na yan. Di ba kayo ang pamilyang bulok? Di ba yung kuya mong si Pamilyang bulok. Ramon Tulfo, fake news peddler? Tapos yung kapatid mo na dinugas yung bansang Amerika, nagpanggap na Amerikano para magsilbi at tumira sa Amerika. Ay, si ano yun, si Eric Silvestre ba yun? Si Eric Silvestre yun? Bastada? O, di ba kayo yan? Kasalanan din ba ng mga Duterte yan? Ano ba naman yan? Sir, ang aga mong nabulok. Dapat sa'yo, sir, ilagay ka na sa bulok at alisin ka sa hindi nabubulok. Ay, nako. Ganyan talaga ho, mga kababayan. Ang mga tao, manggagamit. Dahil nakapakinabang sila noon sa panahon ni Duterte, di ba? May kapatid yan na inappoint ni former President Duterte bilang, sabi yun, sa bang posisyon yun. Basta, hindi ko lang maalala, no? Inappoint yan noon ni Pangulong Duterte at asibak yun kasi may katiwalaan yata kinasakutan. Hindi na ako sure, ha, mga kababayan. Di umano, di umano may katiwaliang kinasangkutan. Ngayon, etong mga ito, nung araw, puro papuri yan sila kay Pangulong Duterte. Sobrang bilib sila, kahit si Montulco. Ngayon, si Montulco, totoo yung sinasabi ni Boss Dada na fake news peddler kasi puro fake news talaga pinapakalat ni Montulco. Ako umaagree sila may mga umaagree kay Montulco siguro mga 10. Mga 10, nababasa ko yung comment sa kanyang mga post. Pero may mga bumabati sa kanya. Alam niyo yung matanda ka na, dapat ilagay mo na sarili mo sa pinagkatandaan. Di ba? O yan, si Montulco mahilig yan eh. Dadalhin natin ni Raymar Santiago. Nadyan pa niya dati ni Raymar. Ngayon, eto sinasabi na kung ang Duterte ang ugat ng kabulukan ng sistema, ay di ba totoo yung sinasabi ni Boss Dada. Yung anak niya, may ginamit na, ano ba yun, yung sa kalsada, at parang sila ay dumaan sa ano ng na nasita. Di ba? Maabuso sila sa kapangyarihan. Maabuso sila sa kapangyarihan nila. Di ba na balita yun? Tapos ano pa? Yung pagdustay ng milyon-milyon sa 2 gabing celebration, no, sa Amerika na nakuha nga ng video yun, at mayroong isang concerned citizen na nag-upload ng video na yun. Wala nga sila sa doon. Sino ba talaga ang may nabalitaan ba kayo nung panahon ni Duterte na mga anak niya umabuso sa kapangyarihan? Di ba wala naman tayo nakita gano'n? Wala tayong nabalitaan gano'n sa kay Baste. Si Baste, lumelo yan, dumistansya yan sa pamilya niya. Hindi yan siya sa politika. Di ba? Si Baste noon, nagkaroon sila ng di ba yun, si Enen Adarna. Lumelo siya, lumayo siya sa pamilya niya. Ibig sabihin, hindi siya nakisoso sa politika. Si
kulong, puro parata nga lang ginawa diyan ni ano, eh, ni Trillanes, eh. Yung kapikian na paratang ni Trillanes mga kababayan, yung nakakabwisit, eh. Nakalahat na lang ng kung ano-ano mga paratang, eh, wala rin naman silang ebidensya, di ba? Ano pa, si VP Sara ba, meron pa siyang kinasangkutang issue noong panahon ni Pangulong Duterte. Actually, naalala ko noon, si VP Sara, 'no, humiling pa noon kay Pangulong Duterte na pagandahin yung airport ng Davao gawing world class. Alam niyo kung anong ginawa ni Tatay Digong? Tinabla niya. Ayaw niya na may masabi ang taong bayan na porke presidente ka, mas priority mo ang Davao na gawing world class yung inyong Hindi ginawa ni Pangulong Duterte. Yan ang pagkakatanda ko, ha. Oo, hindi ginawa ni Pangulong Duterte yung kahilingan ni VP Sara na yon. Pagkakatanda ko talaga may gano'ng balita noon na ano, eh, hindi ko malaman kung kay si Tatay Digong din ang nagsabi noon. Pero itong mga tulpo na ito, yan mga yan ho, mga kababayan, 101 kaplastikan yan. Tuwa-tuwa ang mga nanonood kay Tulfo sa kanyang programa. Galing ni Idol, si Idol tumutulong. Anak na tipak na kayo kung hindi niya pa yan ibibidyo sa tingin, tutulungan niya kayo. Kumikita siya sa inyo. Ito gamitin niyo, ha, utak niyo, ha. Kumikita siya sa inyo. Milyon ang kinikita niya sa bawat mga nagko-complain niya sa programa niya. Kasi kung wala nagko-complain sa programa niya, wala siyang kita. Ano, yung pag-speech sila, baka hindi na siya panoorin. Kaya kayo mga okey lang, gamitan lang din. Kung iko-content niya kayo, dapat may kapalit din. Marami ho na mga content creator, na mga vlogger na ini-interview si Rapi Tulfo 'pag may issue. Meron yung mga vlogger na hindi talaga nagpapa-interview sa kanya live. Oo, kasi alam nila na magagamit sila, na mapagkakakitaan sila. Naalala niyo kay Boy Tapang, si Boy Tapang no'n pilit nilang kinukuha ang site at gusto nila on air. Ayaw ni Boy Tapang, "Kung gusto niyo akong makausap, off air, 'wag on air." Kasi pagkakitaan niya, eh. Bakit? Paano? Kasi nga kapagka kasi marami rin, subscriber si Boy Tapang, followers, na manonood sa kanya at, papakinggan yung paliwanag ni Boy Tapang. Nung nagkaroon ng issue si Boy Tapang nun sa isang, vlogger din. Oo. Ano pa? Maraming mga ayaw magpa-interview kay Tulfo ng mga content creator kasi alam nila ang kahinatnan niyan na na nababash na nga sila, pinagkakitaan pa sila. Oh. Kaya sabi ni Boss Dada, sila yung umabuso. Sila yung mga umabuso sila yung talaga yung masasabing, umano ng, kabulukan. Yung anak niya, 'di ba? Pakinggan ulit natin si Boss Dada, hindi ko masyadong narinig, eh. Ulitin natin 'tong video na ito para maintindihan natin. Nuknukan din naman pala talaga ng kapal ng mukha nitong si Rafi Tulfo, no? Duterte daw ang ugat ng bulok na sistema. Hindi ba noon? Kayong mga magkakapatid na mga Tulfo, tuwan-tuwa pa kayo sa Correct. mga pulisiyang ginagawa ni Duterte. Tapos ngayon, yung bulok na sistema sa kanya nagmula. Teka, hindi ba anak mo yung gumamit ng bus lane? Kaya nga Ayun, sorry ng yung sorry, bus lane. di ba? Ginamit yung kanyang kapangyarihan, kongreso, para makadaan. Samantalang bawal doon. So kasalanan ng mga Duterte yon. O hindi ba, yung anak mo rin, yung sandamuka lang pinagagastang pera dyan sa Amerika para lang mag-celebrate ng kung anumang okasyon ng ulol na yan. Ilang milyon ginastos sa loob ng 2 gabi? Duterte rin ba may kasalanan yan? O hindi ba, meron kang asawa, tapos nagpakasal ka pa sa iba, Ayun, balita ring nagbibigay ka pa ng tip sa mga babae na nagbibigay ng serbisyo sa'yo. So, Duterte din ang ugat ng bulok na sistema na yan. Hindi ba kayo ang pamilyang bulok? Di ba yung kuya mo si Ramon Tulfo, fake news peddler? Yes. Tapos yung kapatid mo na dinugas yung bansang Amerika, Si nagpanggap Sylvester. na Amerikano para magsilbi at tumira sa Amerika. Di ba kayo yan? Kasalanan din ba ng mga Duterte yan? Ba naman yan? Sir, ang aga mong nabulok. Ang aga mo na bulok, sir.
Sir, ang aga mo na bulok. Alam nyo, meron ako napanood, ito si Llamas. Si Llamas, di ba, ano niya sa mga Duterte. Talagang gigil na gigil. Gusto talaga mapatay si Sara eh. Yung tinawag ni Senator Robby na nget pa. Okay. Eto, nag-analyze si Llamas, mga kababayan, na kapag daw si Sara ay naupo presidente, tapos na ang karir nitong mga to. Tulfo, sino pa? Lacson, Soto, tapos na ang karir ng mga yan. Pag si Sara ang naupo. Well, tama nga naman. 101%. Talagang tapos ang karir nila, mananagot pa sila sa tao bayan. Makahalungkat lahat ng mga kalukuhan nila. Iba pang mga politiko, na patuloy na tumutuligsa ay Sara sa mga Duterte, matatapos talaga ang karir. At maniwala kayo sa akin, mga kababayan, kakampi natin ang sa taas. Kakampi natin ang sa taas kasi yung mga hindi na natatakot sa ano eh. Ang kanila importante sa kanila pera lang. Hindi na iniisip na ang pera ang ugat ng kasamaan sa mundo. Diba? Wala ho tayo nabalitaan na ang mga Duterte nagnakaw. Napatunayan ho yan ni Tatay Digong ilang taon siya nagserbisyo bilang politiko pero hindi natin siya nakitaan ng maranyang pamumuhay. Hindi katulad ng ibang mga politiko dyan. Unang taon pa lang, may mga mamahalin ng sasakyan, may mga mansyon na sa sikat na mga village, di ba? Ang mga Duterte ho, si VP Sara ho sa Maynila, tumutuloy lang sa isang condominium. Sa condominium lang upa. Wala ho silang bahay dito sa Manila. Kaya kung meron talagang bulok, sila itong mga tulpo. Itong mga tulpo talaga ang bulok. Himod-pet sila noong panahon ni Pangulong Duterte. Okay, salamat sa lahat. Hanggang sa mga God bless. Bye-bye.